beloved Boss Mike Severa. Panan umano ang mga puwersa ng kasamaan. Ala ka, pwersa ng kasapaan. Ang kamera ay nilabanan ang pwersa ng kasamaan. Sino kaya yung pwersa ng kasamaan? Ha? Sino kaya ang mga nasa pwersa ng kasamaan? Sabi ulit. Ang Kamara nilabanan umano ang mga puwersa ng kasamaan at mapang-abuso sa posisyon. Brigada Haji Caaminio, ibrigada mo. Sino yung ibibrigada na yan? Sino yung mga nasa panig ng kasamaan? Siyempre, kilalang-kilala nyo na yan. Brigada Live Report. Nanindigan si Speaker Martin Romualdez na ipinagtanggol ng Kamara ang mga Pilipino kontra katiwalian at nilabanan ang mga puwersang dinidiskaril ang pag-unlad ng bansa. Sa kanyang talumpati bago ang adjournment ng sesyon, sinabi ni Romualdez na isinulong ng Kamara ang interes ng mamamayan at nilabanan ang mga puwersa ng kadiliman at hindi Kita nyo, nilabanan ang kadiliman. Ipinagtanggol ang interes nating mamamayan. Kaya maraming salamat sa ating Speaker Martin Romualdez. Kung hindi dahil sa kanya, sabi nga nila, ay hindi mai-impeach si Sara Duterte. Kaya Mr. Speaker, maraming salamat sa katapangan at maraming salamat sa pagtatanggol sa mga Pilipino. Ibang klase talaga, no? Tuloy. matras sa mga kampo na kasamaan. Wala ka, kampo ng kasamaan daw talaga. Sino ba yung kampo ng kasamaan kasi? Tuloy. Sa kanyang talumpati bago ang adjournment ng sesyon, sinabi ni Romualdez na isinulong ng Kamara ang interes ng mamamayan at nilabanan ang mga puwersa ng kadiliman at hindi umatras sa mga kampo na kasamaan. Hindi anya sila umiiral upang protektahan ang mga makapangyarihan, kundi ang maglingkod, tumindig sa nararapat at siguruhin na walang sinuman ang hindi naaabot ng batas. Correct, dapat ganon! Hindi lang ang naaabot, mga kababayan ng batas, ay binibigay sa mga matataas. Matataas na tao, may katungkulan, mayayaman, at kakampi sa pagbebenta ng droga. Sa bagay, mga kababayan, alam nyo na yan, Dahil nga nung panahon ni Digong, puro maliliit lang na tao ang pinahirapan, pinatay ng kampo ni Duterte. At ang mga malalaki, mayayaman, mga kababayan, ligtas silang lahat yan. Di po ba, mga kababayan? So, namimili lang si Digong. Tuloy. Pinagtibay din ni Romualdez ang papel ng Kamara sa pagsilip sa mga mapang-abuso sa kapangyarihan dahil wala umanong ambisyon ang nakakaangat sa konstitusyon at walang may immunity sa kagustuhan ng taong bayan. Nagbabala naman ang Speaker sa mga nagsasamantala sa posisyon at ginagamit na impluensya para sa personal na interes. Ayan, nagbabala na ang Speaker, mga kababayan. Huwag niyong masyadong sinasamantala ang inyong katungkulan. Yan ho ay ibinigay sa inyo ng mamamayan. Hindi ho pribilehiyo ang pangungurakot sa kaban ng bayan. Huwag niyong gayahin si Sara. Maging halimbawa na siya sana. Nang sa ganon, abay, tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bayang ito. Tulungan niyo ang Pangulo. Tulungan niyo ang mga taong, mga naghahangad ng kapayapaan. At syempre pag-unlad ng ating bayan. Hindi ho yung sarili lang ang pinauunlad. Tulad ni Sara. Di ba, mga kababayan? Kaya nga ho, mga kababayan, napakalaking bagay ng darating na halalan. Kung gusto ninyo na ma-impeach ng tuluyan, mawala na si Sara sa kanyang sa kanyang upuan, sa kanyang posisyon, abay, iboto po natin lahat ng kandidato ng gobyerno at ticket ni Pangulong Bongbong. Dahil kung hindi magwawagi yun, mga kababayan, malamang, malamang mahihirapan tayo na mapatalsik. Sino? Si Sara Duterte. Aloy. Giit ni Romualdez, kasaysayan na ang huhusga at wala itong puwang para sa mga duwag. Dapat umanong mga duwag! Nagparinig pa, wala daw itong puwang
sa mga duwag. Parang yung mga DDS yata yung pinaparinggan. Di ba? Ha? Yung mga DDS ba yung pinaparinggan, mga kababayan? Kasi di ba, matatapang lang sila sa social media. Pagdating sa patawag, doon ng mga tao na kanilang mga tinutulig siya, binababoy sa social media, ayun, nagsipulasan. At sabi nga natin, mga kababayan, imbis na dumalo na lang, abay, nagpasaklolo pa sa Korte Suprema. Ibang klase, no? Grabe siguro ang nginig nila. Ha? Takot na yung mga yan. Wala pala, takot na takot pala kayo eh. Tuloy. Siguruhin na magpapatuloy ang laban para sa mababang presyo ng bigas. Yun naman pala, oh. Hanggang ngayon, mga kababayan, nilalabanan pa rin. Ang alin, mga kababayan? Ang pababain ng presyo ng bilihin. Ngayon, mga kababayan, ngayon po ay dyan nakatuon ng ating gobyerno para maibigay ang lahat ng inyong hinaing ng mga bagay na kayo'y nahihirapan ng kahit papano'y gumaanggaang ang inyong pamumuhay sa pang-araw-araw. Tuloy. Serbisyong medikal at sa Pati yan. Serbisyong medikal. Saan? Libreng gamot para sa mga ospital. Hindi tulad sa Caloocan. May ospital, walang doktor. Wala ring gamot. So anong serbisyo yon? Tapos ngayon may lumalabas pa. Mga kababayan, ha? Sisingit ko lang. Yung mayor daw ng Caloocan, may kaso ng parang kaso ni Kibuloy. Meron daw ginahasang babae ayon sa artikulo. Meron akong nabasang artikulo na ito daw si Along malapitan ay mga kababayan na may kaso daw to ng panggagahasa. Anak ng pating naman talaga, grabe naman, hindi naman maipagmalaki. Pero niya, mga kababayan, kung sa ganun, kung totoo, yung balita sa isang artikulo na nabasa ko, di umano'y, rapist daw, itong si Along. Trap maniacs ba yan? Diba? Grabe, no, mga kababayan. Baka naman, ano bang edad na yan, Along? Baka mamaya, minor de edad pa yan. Wala na kayong pagkakaiba kay Kibuloy. Putik na yan, ang daming beer house dyan sa inyo. Ano man yan, kapag tinamaan ka ng LLL mo, di pumunta ka na lang doon. Punta ka doon, sabi mo, VIP ako. Diba? O baka naman matatangkad yung mga babae ron, di mo abot. Mag-request ka na lang ng katangkad mo. Ganun. Di ba? Pwede naman yun Grabing balita, no? Tuloy. Nasahod. Muling magbabalik ang sesyon ng Kongreso sa June 2, araw ng Lunes, o ilang linggo matapos lamang ang 2025 midterm elections. In the heart of change. Ayan na, mga kababayan. Ayan na. Our beloved Boss Mike Savera.